Balikan natin itong balita sa nakaschedule na pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo sa Sabado daw yan. Alamin natin ang detalye sa Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Maricel, ano ba ang event at magkikita ang dalawa? Nako, eto na nga, Ruth. Isang araw matapos ngayon deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo, nakatakda namang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President na ngayon ay Naga City Mayor na si Leni Robredo, gaya nga ng sinabi mo, nakatakda yan sa Sabado. Humingi tayo ng kumpirmasyon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan at sinabi nga niya na oo, totoo, pupunta si PBBM sa Naga on Saturday para nga daw dumalo at i-check itong Oplan kontra Baha. Pinasimulan daw ito ni PBBM dyan daw sa Naga. Kailangan daw kasing i-check itong ginagawa ng DPWH na paglilinis ng mga kanal, ng mga estero at yung ilog dyan sa bahaging yan ng probinsya. Ngayon dito daw makakausap ni PBBM ang dating Vice Presidente, pero kung ano ang mapag-uusapan ng dalawang leader, hindi pa yan sinabi. Di Yuse Castro, mas maiging abangan na lang daw muna natin, Ruth. Parang sakto rin yung timing dun sa kasunod ng anunsyo ng VP Sara, pero may iba bang reaction daw itong si Pangulong Bongbong Marcos doon nga sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa 2028 elections? So far, wala na bang additional na ibinigay na reaksyon si Yuse Claire tungkol nga doon sa sinabi ni PBBM dito sa pagtakbo ni VP Sara. Although nahingan siya na reaksyon doon sa sinasabi o yung mga pangamba na nako, baka ginagawang panakot ni Vice President Sara Duterte dyan sa ilang mga kongresista na haharap doon sa impeachment cases na isinampalaban sa kanya. Kaya nagdeklara siya agad ng kanyang kandidatura for 2028. Pero ang sinasabi dito ni Yuse Castro, magpapatakot daw ba naman itong mga kongresista ito dahil lamang doon sa deklarasyon. So, iba yung expectations nila, Ruth. Gusto nilang makita na managot kung sino man yung dapat na managot. Isa pa, Mase, may anunsyo pala ang Malacanang dito sa bagong talagang NBI Director. Yes, kanina kinumpirma ni Yuse Castro na itinalaga na nga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Melvin Matibag bilang bagong direktor ng National Bureau of Investigation. Matatandaan natin na matagal na kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Attorney Matibag, kasi nung latter part ng termino ni FPRRD, itinalaga pa nga ito bilang Cabinet Secretary ng Duterte administration. But prior to that, matatandaan natin na naging mukha rin ng PDP partido ni FPRRD, etong si Attorney Melvin Matibag, dahil matagal din siyang tumayo bilang Secretary General nito. Kaya ang tanong natin, bakit siya yung napisil ni PBBM na maging hepe ng NBI? Pero ang tugod siya ni Yuse Castro, nakitaan daw niya siguro itong si Attorney Matibag ng mga factors para mapagkatiwalaan. Pero yung ibang detalye, wala pang maibigay si Yuse Castro. Ruth. Yan po ang ulat ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.